Sabado na naman at tinalo na naman kami ng inip. Sinabayan pa ng brownout at naubos ang laman ng tangke ng tubig namin, kaya naisipan na naman namin ulit na maligo sa waterfalls. Pero ngayong araw na ito ay sa ibang waterfalls naman kami maliligo. Dito sa mas kilalang waterfalls dito sa poblacion sa Rapu-Rapu na kung tawagin ay Saltahan Falls. Mula sa bahay na tinutuluyan namin ay magmumotor kami ng 5 minutes hanggang sa lugar na pagpaparadahan namin ng motor. Mula sa parking area ay maglalakad na lang ulit kami ng nasa 5 minutes para marating yung waterfalls. Sikat ang waterfalls na ito sa mga kabataan dito. Dahil ito ang waterfalls na pwede kang magtatalon at saktong-sakto lang ang lalim ng tubig. Sobrang linaw din ang tubig dito at malamig din, parang may yelo. Kung mapapansin nyo ay maputik pa ang daanan. Kakatapos pa lang kasi ng bagyo ng mga araw na yan. May 150 meters din ang maputik na daan, pero paglampas mo dito ay makikita mo na ang bukana ng ilog na babaybayin para marating ang falls. May nakasabay kami ng mga bata na maliligo din sa falls. Madalas daw sila na naliligo dito dahil malapit lang ito sa kanila. Pagkatapos ng maputik na daan at nakarating na kami sa pasukan, mula dito ay nasa 2 minutes na lakad at andun ka na sa unang falls. Naikwento din pala sa amin ng mga bata na hindi lang din pala iisa ang waterfalls dito. Madami daw waterfalls pa sa unahan at meron pa daw mataas sa pinakadulo. Kaya mamaya ay susubukan namin na puntahan lahat ng waterfalls na yun. As after baybay ng kahabaan, ng ilog na ito ay narating na namin ang Saltahan Falls No. 1. Tinawag namin ito na Saltahan Falls No. 1 dahil ito ang kaunahang falls na madadaanan dito. Spoiler alert, dapat nyong abangan ang Saltahan Falls No. 4 at Saltahan Falls No. 5. Sobrang ganda dito sa Saltahan Falls No. 1. Dito pa lang ay sulit na sulit na. Kaya umpisahan na natin ang V-roll sa astig na falls na ito. Diba? At sadyang napakaangas ng Saltahan Falls No. 1 at kitang-kita naman sa mga mukha ng mga bata. Dito pa lang ay sulit na ang trip namin na ito. Pero dahil ang motto namin ay samantalahin ang bawat pagkakataon, ay hindi namin papalampasin na puntahan ang mga susunod na waterfalls dito. Kaya umakyat na kami para hanapin pa ang ibang waterfalls na kasunod. Ang pagkalipas lang ng ilang hakbang sa itaas ng unang falls ay matatagpuan na dito ang Saltahan Falls No. 2. Ito ay halos kasing taas lang din ng naunang falls, pero mas makitid lang ang pool area nito at mas mababaw ng kaunti ang tubig. Hindi na kami nag-try na maligo sa part na ito kaya rumekta na kami sa pag-abante papunta sa susunod na destinasyon. Pero still magandang spot pa din ito para magbabad. Sagana din pala sa akyatan ng adventures na to. Kaya kung medyo mahina ang tuhod mo, ay pag-isipan mo munang mabuti ang pagsama dito. Medyo mahaba habang lakaran at akyatan din ang haharapin mo pagkalampas mo ng Falls No. 2. Marami ka din madadaanan dito ng mga mini waterfalls na aesthetic din for photography. Kaya wag nyo din palampasin na makapag-picture para sa sulit na experience. Nasa 250 meters na din pala ang nalalakad namin dito. Patuloy pa din na lumalakas at lumilinaw ang tubig habang tumatagal. May mga matutulis at matatalim din na bato na madadaanan, kaya kailangan talaga ng dagdag na ingat. Medyo nakakapagod din ang pagpunta dito pero sulit ito for sure. Pwede ka naman mag-stop over sa mga madadaanan ng mga mini pools para makapag-relax ng saglit na oras. Pagtapos ng sandaling pag-relax, ay balik na ulit sa paglalakad
Medyo malapit na din kami sa finish line, pero nakakaramdam na din kami ng pagod at uhaw. Dahil nga sa biglaan itong ruta na pinasok namin ay wala kaming baon na tubig, kaya maghahanap na lang kami ng malinaw na bukal. Kinuha namin tour guide, mga bata. Kuya, talon-talon sa stamina. Iba na talaga ang tumataba habang tumatanda, nahihirapan na akong sumabay sa mga gawaing pangbata. Kaya kayo na mga kaidaran ko at puro drawing ang mga plano nyo, mag-isip-isip na kayo. Kailan nyo balang kulayan nature trip na plano nyo? Kapag hindi na kaya ng mga tuhod nyo? Kapag naka-wheelchair na kayo? Ano na lang ang magiging kwento nyo? Sayang ang panahon kung hindi nyo masusulit. Napapasarap na ang kwento ko, pero wala pa din kami sa pupuntahan namin. Parang hindi nauubos ang mga mini waterfalls sa dinadaanan namin. Mapapansin nyo, madami din na buwal na mga puno dahil kakatapos lang ng bagyong Pepito ng mga oras na ito. Kaya paminsan-minsan ay kailangan gumawa ng ibang daan na kailangang umakyat. Pero yakang-yaka naman at tamang diskarte lang ang kailangan sa paghakbang at pagkapit. At fast forward, medyo natagalan kami kaya naiwanan na kami ng mga kasama namin na bata at naabutan na lang namin sila sa falls number 3. Sabi niyo malapit lang. Malapit na? Buti naman. Sa wakas makalipas ang halos isang oras na lakaran ay natanaw na namin ang Saltahan Falls number 4. Maganda. Ito ang pinakamataas sa series of waterfalls na matatagpuan dito. Nandito na po kami sa Kaya Grand Line. abangan nyo mga kapango ang part 2 ng video namin sa adventure na ito. Para mas maipakita namin ang ganda ng Saltahan Falls number 4 at kung gaanong hirap ang inabot namin para maabot yung Saltahan Falls number 5 na nasa tuktok pa ng mataas na Saltahan 4. Kaya mga kapango, please like, follow, and share this video para ma-promote natin ang ganito kagandang part ng nature.